Hindi marunong magsuklay. Talaga. Anyway, okay ka lang dyan? Okay lang daw siya dyan. Anyway, ganun pa rin ang tema natin ngayon, December. And yung grinder na naririnig nyo, yung naiintindihan. Ano ba ang madalas na inihahain pag Pasko? Wagyu. Parang may kulang. Asan si Alvin? Ay, wala. Ay, wala si Alvin. May nagtatagong bata. Nagtatagong bata. Kita siya eh. Kita siya. Ang madalas dyan, syempre, bukod din sa spaghetti, isa pang pampahaba ng buhay. Ano? Pansit. Pare. Nanahan mo na kami ha. Inunahan ko na. Baka saan pa mapunta to eh. Diba? Pansit kasi present yan sa kahit anong handaan, hindi lang sa birthday. Alam naman natin may patay. Hindi ko alam kung sineselebrate niyo ba yung bagay na yan. Pero kasi, ano yan eh, basta ang pansit, celebratory dish din talaga yan. So, ano ba ang pinaka-common na klase ng pansit? Pansit Canton. Bihon! Kimchi pa yan, no? Diba? Oh, bawal lumabas, pare. So, gagawa tayo ng bihon. Naalala ko, gumawa na tayo dati ng pansit three ways. Pero yung pansit na ginawa natin doon, tatlong magkakaibang klase ng pansit. Diba? Ngayon, gagawa tayo tatlong magkakaibang klase ng bihon, pare. Hindi ko sure kung gumawa na ba tayo nito. Sa dami na nang ginawa natin, minsan-minsan dumodoble na tayo eh. Pero rest assured, kung ano man yung gagawin namin dito, bago to, at least sa channel na to, di ba? So, tatlong uri ng pansit. Diniscuss na natin dati na ano ba ang bagay na nagpapasarap sa pansit? George. Carrots. Sabi mo kay Alvin yan, ha? Sabi mo kay Alvin yan. Amity, ano ang bagay na nagpapasarap sa pansit? Toyo. Isa ka pa! Ako, hindi mo ko tatanong eh. Hindi. Uy. Ano ang bagay na nakakapagpasarap sa pansit? Wagyu. Ang nakakapagpasarap sa pansit ay stock. Tandaan natin, pare, na ang pansit ay tuyo. For example, ito si Miss Kim Chu. Kim Chu! Ayan, pakita mo. Baka di sila naniniwala. Ayan, si Kim Chu yan. Pero ang pansit, pare, tuyo yan. Ano ang nakakapagpalambot sa pansit? Init. Tubig! Tubig. Pag nilagay mo to sa tubig, saan napupunta yung tubig? Sa loob. Tama. Kung ano yung lasa ng liquid na yun, papasok sa pansit. So, ang nakakapagpasarap sa pansit ay yung stock, pare. Yung sabaw na ipapahigop mo dito sa ating pansit. Sabihin ko pala muna kung ano-anong klaseng pansit yung gagawin natin ngayon. Alvin, ano ang unang pansit na gagawin natin? Sisig pansit. Pansit sisig. Tama ka doon. Yung pansit sisig na yan, hindi na bago yan, pare. Matagal lang meron yan. Pero kasi, bakit nga naman hindi? Ang sarap-sarap ng pansit. Eh, ano kadalasan sahog ng pansit? Wagyu. Ay, hindi ba kayo nagawa? Hindi, sorry, hindi kami nag-ano. Either manok lang naman talaga yan o baboy na pinakuluan. So, ba't hindi? Di ba? Yun din naman talaga yun. Tapos, minsan, meron pang malutong na baboy ang pansit. Try din natin yun sa pansit sisig natin, di ba? Tapos, yung next natin ay, isa rin na very classic na Pansit negra. Pansit negra na pangkaraniwan na rin naman talaga. Pero pakita pa rin natin. At yung huli, ito yung medyo controversial to. Nag-suggest nito ha. Ayaw ni Alvin neto. Sino mo na nag-suggest? Ako ba? Ito yan o. Ayan o. Yeah. Hoy, ikaw nagsabi niya kanina. Okay, ang pansit na to ay pansit kare-kare. Pare. Magsimula na tayo dun sa pinaka-controversial. Ito agad. Hindi, well, technically, sabay-sabay natin lulutuin itong mga to, di ba? Hot issue yan ah. Oo. So, meron tayo ditong tuwalya. Ay! Parang ano ka? Hindi, parang pinapawisan ka eh. So, tuwalya ng baka, pre. Na ilalagay natin yan dito sa kumukulong tubig. Yan. Tapos, etong sumunod, na kanina nakita ko, diring-diri si Amity na hinuhugasan. Mukha ng baka, pare. Nguso. Nguso ng baka. So, eto, medyo may katigasan din to. So, isasabay natin yan dito. Masarap to. Yes. Dito yan muna sa ano. Kita nyo, mukha talaga, may bigote pa talaga. Mamaya tatanggalin natin yan kapag malambot na. Tapos eto, syempre, dapat may karne pa rin. Diba? Itong karne natin, lagay natin dito sa bukod na tubig. Pinagbukod ng kulo. Kasi, una sa lahat, yung rate ng pagpapalambot nila, medyo magkakaiba. Diba? Mas matagal lumambot yung nguso at yung balat kaysa dun sa karne. Tsaka dito sa pagdating dito sa tuwalya, pakukuluin ko muna ng isa to. Kasi itatapon ko, medyo may konting amoy ng konti yan, parang si Ian yan, di ba? Bago natin palambutin talaga ng tuloy. Kasi gusto rin natin na makuha natin yung lasa ng tuwalya. Ngayon doon tayo sa pangatlo natin. Yung pansit sisig natin, eto gagamitin natin, pre. Dahil ang kapal na mukha ng tao dito, mukha rin, pare. Mukha rin ng baboy. Yeah. Kasi kung bakit mukha ng baboy ang ginagamit, kakaibang texture sa mukha ng baboy. Nandyan yung malagkit na karne, andyan yung tenga na may cartilage. Kaya masarap yung kabuuan ng mukha talaga ng baboy. So, ipe-pressure din natin yan, pero dito na tayo sa electric kasi kulang na kami. Yan.
So, syempre, lalagyan natin ng asin. Ito, di ko muna lalagyan ng asin kasi tatapon nga natin yung sabaw na ito. Sa karne, lagyan natin ng asin yan. Huwag masyado marami, huwag masyado maalat kasi gagamitin natin yung sabaw, di ba? Ano ba to? So, manual. Lagyan natin ng 1 oras. Kung gusto nyo mas malinis, pwede rin yan lagyan ng suka. Pero yung amoy naman, ng tuwalya namin, yung pangkaraniwan lang na amoy. So wala naman kaming gustong tanggalin dyan. So eto, tatakpan ko lang, tapos pakukuluan ko lang to ng mga around 5 minutes. Tapos, tulad nga nasabi ko na, tatapon natin yung sabaw niyan. Maamoy mo talaga yung amoy ng tuwalya. Kung hindi ka sanay, baka isipin mong mabaho tulad ni Alvin. Hindi ko sinasay mabaho si Alvin. Sinasay ko si Alvin, hindi sanay. Mali yung construction ng sentence ko. Mali. So ngayon, tatapon natin tong sabaw na... Kala ko si Kuya Alvin. Hindi si Alvin. Yan. Kayo mag-alala kung iniisip nyo ay baka mabawasan ng lasa kasi tinapon natin yung unang kulo. Hindi. Sobrang tagal pang pakukuluan ito at ang dahil pang lasang ma-unlock dyan, pare. So ngayon, kailangan lang natin tong banlawan pa. Pero pa nga iba dati, kinikis-kis daw ng tawas hanggang pumuti yung tuwalya. Hindi ko siya ginawa, hindi ko rin nakita ang ginawa, nabasa ko lang na ginagawa yun. Kung meron talaga kayo alam na gumawa, paki-comment nga sa baba. Bakit ginagawa talaga siya? So okay na siguro to. Tapos lagyan lang uli natin ng tubig. So matagal na pakuluan to at talagang pinili namin mag-focus sa stock. Pinili talaga namin mag-focus sa stock kasi tulad nga rin sinabi ko kanina, importante yung sabaw dun sa lasa ng pansit natin. Kasi kung hindi, noodles tsaka sahog lang yan. At ayaw naman natin nun, di ba? Tsaka ito, matatanggal-tanggal mo na pala yung buhok ng baka dito. Kasi malalaki yung buhok ng baka. Eh. Parang tutsang pre, makapal. Pero mamaya susunugin pa rin natin to. Actually, no, baka ito yung pinakamagandang pagkakataon na sunugin siya. Kasi baka mamaya masyado na siyang malambot. Ayan, so may bigote siya dito, yan. Wala pinakamagandang pang-ahit, oh. Sige nga, sample nga. Meron ka din. Ay, hindi, bawal eh. Kailangan to eh. Ikaw. Ayaw mo? Banlawan lang din natin ng konti para yung mga surog-surog na buhok. Matanggal. So ngayon, lagyan natin to ng mga nilagay natin kanina. Asin. Ano next mga bata? Minta. Galing nyo. Tambuo. Tapos ano yung last? Laurel. Very good. Nanonood kaya kami na. Panlasa Pinoy. Wala na iba? Ano? Yung nakasalamin. Aaron Yusap, nagsasalamin niya. Si Aaron Yusap. Magbigay ka pa. Sasalamin si... Yung mataba. Yung mahaba buhok! Mm. Si Joshua Weissman. Hindi mataba yun. Dati lang mataba yun. Mario Batali. Sige na, isa lang na natin to. Lagi talaga kayo may sagot. So ngayon, doon namin sa labas isasalan to kasi pressure, maingay, syempre. 'Di ba? Ang ingay ng pressure. No pressure, ang ingay. At habang pinapakuluan natin to, prep na tayo ng ibang ingredients. Nakasalang na yung dalawang natin doon. 3 pala. Ito pa yung isa. So ngayon, gawa na tayo nung parang sauce nila kasi technically kapag napakuluan yan ay yung stock. Meron pa tayo isang stock na hindi nagagawa and that is yung seafood stock natin, pare. So siguro yun na yung gawin natin para tumatakbo na lahat. Ang natutunan ko recently ay ang flavor compounds pala nasa hipon ay mabilis pala siyang mawala. So ang idea kasi natin sa paggawa ng stock ay matagal na pakuluan. Pero apparently, hindi pala kasama doon ang hipon. Ewan ko sabi doon sa napanood ko, mas malasa daw ang shrimp stock kapag pinakuluan mo lang siya ng 5 minutes kaysa sa 1 oras. Hindi ko alam. Yun yung sabi kasi doon. So, malalaman natin yan ngayon. Tatry natin yan, di ba? Pero kasi hindi lang naman hipon yung ilalagay natin doon. So, unahin muna natin yung pinaka-base natin, tapos mamaya natin flavoran ng hipon. Kasi kung isipin mo naman, parang ang counterintuitive niya, no? Na mas mabilis mong pakukuluan, pero mas malasa. Sino yan? Ayoko baka mayari siya. Nakita ko lang to sa somewhere. Nakita ko nga, wala kang poknot eh. Nakita ko nga, apro ka dun eh. Baka AI. Pero may butas pa rin dito. Halaan, 2023, pare. Malapit na ang halaan. Oo. Tama. Tapos, kongta. Huwag naman ganito karami. Buti na-shoot lahat. Tapos, siguro lagyan lang natin ng konting aromatics. So, kahit sibuyas lang. Sibuyas, kahit isa lang. Dito baka di na ako maglagay ng paminta. Sa kadahilan ng, baka sumingit-singit siya dun sa shell, nakakatamad tanggalin. Dahon ng laurel na lang. Tapos pakuluin lang natin yan. So technically ngayon, 3 stock na yung tumatakbo, pare. May gagawin pa tayong isa, mamaya na siguro. Sige, ngayon na.
Ay, hindi kasi kailangan. Hindi, sige, gawin na natin yan. So ngayon, yung mga pansit naman nating dalawa na hindi controversial, ang gagamitin lang talaga natin dyan, mga stock natin. Pero yung sabi nga ni Amedina, kare-kare, pansit kare-kare. Siyempre, kailangan natin ng peanut butter doon. Di ba? Pwede kayong bumili ng peanut butter or kung tutuusin, pasok na to sa pagiging komplikado series eh. Pasok na to eh, kasi pinakomplika natin yung pansit bihon, di ba? At ito kailangan natin dyan para sa kare-kare. Roasted. Beans. Mani! Na-realize namin kanina kasi may nagkwento sa akin na ang undin pala, shake, rattle, and roll 4 ba siya? Basta pinalabas yun. Three. Oh, shake, rattle, and roll 3. Uy. Shake, rattle, and roll. Ang undin pala ay comedy. Comedy. Panoorin nyo ulit. Nasa YouTube yan, pare. Eye-opening. Nung bata ko, takot din eh. Pinanood mo ba? Pinanood. Kanina. Hindi ako tumahay siguro ng mga isang buwan. Kasi baka mami malusaw din ako, pre, di ba? Pwede kayong bumili ng ano na lang. Typical na mani na lang. Sa palengke? Sa palengke. Ibusan nyo. Tapos, gagawa tayo ng peanut butter. Or, mas madali nga, bili kayo ng peanut butter, yung giling na. Yan natin dyan, food processor. Buwan natin gumawa ng peanut butter. Of course, hindi tayo makakuha ng talagang magandang quality ng peanut butter kasi ibang makinarya gamit nila doon. Pero, subukan na rin natin. Giling. Ang bango ng mani! Umaingay baka sabihin mo sa kuya mo to. Sa'yo ko napapamoy ito. Ganyan yun. May dakot pa. Kung talagang malakas yung makina natin, hindi natin kailangan na ng kahit ano talaga para maging peanut butter yung mani. Talagang manilan talaga. Magiging peanut butter na siya. Pero, dahil pangkaraniwang food processor lang gamit natin, kailangan natin ng tulong. Mantika, pare. Pero dahil papupulahin naman natin yung kare-kare natin, chicken oil ang gagamitin natin, di ba? Ba't ka natatawa? Ito talaga, Amidi. Ano naman? Ngayon din pagkakataon. Game. At meron ka ng peanut butter. Napakabango yan, di ba? Uy, ba't dalawa pa? Shit, meron pa. Shit, kumatas. Tig-isa tayo. Pag-usapan, ligpit lang kami konti, pag-usapan natin yung yung mga vegetable component natin. Bago pala tayo maggulay, meron lang akong i-share na konting, hindi naman siguro secret, pero siguro tip. Wala pa. Nung nandun kami sa resto, meron kaming tawagin namin ay pancit sauce, pare. Yung pancit sauce namin, yung pancit sauce namin ay production sauce yun. Meaning, para siyang sarili naming gawa na concentrate. Na nandun lang sa ilalim, na ilalagay namin siya tuwing gumagawa kami ng pancit. Para hindi yung, kunyari may umorder ng pancit, ang dahil mo pinaglalagay, yun isa na lang. Isa na lang talaga na, para sukat din siya. Lalagyan namin ng 90 ml ng concentrate. Tapos, parang 250 ml ng tubig. Tapos doon namin lulutuin yung kung ano mang pancit yung in-order sa amin nun. Basically, ito yung mga pampalasa na nasa pancit na talaga. Hindi ko alam kung gusto nyong gawin to. Pero siguro ito, maganda tong tip para sa mga businesses. Kumbaga, imbis na marami ka pang bote-bote doon, isa na lang. Pero kung pambahay ka lang, hindi ko alam kung magagamit mo to. Or baka mamaya, gawin mo sa bahay itong sauce na to, baka pwede mo pa siyang gamitin parang general purpose dressing mo na rin. Parang gano'n, di ba? Kung ayaw nyo gawin to, okay lang. Lagay na lang kayo, di ba? So magsisimula yun sa Knorr liquid seasoning, pare. Medyo marami-rami talaga, concentrate nga to eh. Tapos, Knorr oyster sauce, pare. Grabe, puro Nora. Sa mga hindi nakakaalam, yes, meron pong oyster sauce ang Knorr, di ba? Masarap po siya. Natin dyan. Siguro about 1:2. Parang gano'n. Maalat ba ito? Maalat talaga siya. Concentrate nga eh, di ba? Garlic powder, pare. Tapos brown sugar. Pwedeng white. Ito depende na to sa... May premyo na naman yung asukal natin, pre. Ano ba yan? Depende nila sa inyo to. Ako kasi, alam niyo naman, medyo mahilig tayo sa tamis kasi I believe na yung paglalagay ng tamis ay pagbibigay ng balance sa dish na otherwise ay maalat lang, di ba? Although may limitations, hindi naman ako maglalagay ng tamis sa kaldereta. Pero kung ayaw nyo nito, okay lang. Medyo maraming asukal talaga para sa akin. Tapos sa resto, niluluto pa namin to. Pero ang point lang naman kung bakit namin niluluto para matunaw yung asukal. Pero pwede nyo rin lutuin o pwedeng hand blender na lang. Pwedeng idagdag niya, pwede nyo itong lagyan ng, hindi, mamaya na yun. Ito yung general na timpla, lahat ng alat dito manggagaling. Alam mo yung iba? Special sauce mo yan. Parang ganon. Ano yung iba? Naglalagay ba sa toyo, naglalagay ng alat or eto dito natin kukunin to. Since wala na ako sa restaurant, improve na natin ng konti. Siyempre pare, Knorr chicken powder na ayaw magpabukasan yan. Hindi po kasama sa Knorr yan. Pag bumili kayo, amin po yan. Bili po kayo ng kutsarita. Hindi tayo maglalagay ng toyo dyan kasi naglagay tayo ng Knorr liquid seasoning dyan, di ba?
Patis, for the umami lang. Yan. Yan. Bin, akin na yung kamay mo. Oh, gago ah. Pindot mo yan. Hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Di ba? Ang sarap. Lasang ano siya? Lasa siyang Pag nilagay mo yan sa... the essence of pancit. Parang ganun. Sa pancit canton, pwede na yan eh. Oo, oo, oo. Di ba? Actually, gusto ko pa siyang lagyan ng tamis pero off-cam na lang. Ano naman tayo eh. Biho naman to eh. Hindi naman talaga masyado marami tamis. Pero kung sa kanton, mas masarap sana kung mas matamis ng konti. Oo, oo. Ganito talaga ginagawa namin. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyong gamitin. Ngayon, ang gagawin natin ganito. I-spoil ko na kayo kung paano natin bubuin yung pansit natin. Uy, may nakatawag. Spoiler. Di ba lahat ng pansit natin may sariling stock? Makamatay siya sa huli. Gusto mo na sabihin ko? Alin kaya sabihin ko nga sa'yo, baka marinig nila eh. Siya yung tunay na ama. Ganito gagawin natin. Lahat ng pansit natin, pahihigupin natin ng delegated stock niya, pare. Kasi gusto natin may lasa siya sa loob, pero yung alat, dapat medyo, ano lang, kalma lang. Tapos, lahat ng alat, dito natin kukunin. So, parang mas dumali pa yung proseso ng pagpapansit natin kasi hindi ka na ganyan ng ganyan. Maganda pa dito, kapag ginamit nyo to sa handaan, pwede kayong gumawa ng ganyan, mas mabilis magtimpla, tapos pwede nyo itabi lang sa rep yan. Walang masisira dyan, pre. Walang masisira dyan kasi hindi ka nagdagdag ng tubig or what, di ba? Lagay mo lang sa rep, hindi yan masisira, pwede mo ang gamitin yan siguro hanggang susunod na Pasko, pero wag naman, di ba? Ang typical na pansit, 3 gulay. Carrots, repolyo, at isang berdeng mahaba. Either eto or Baguio beans. Sitaw. Yung mga Baguio beans na medyo mahaba. Sitaw, saan ka nakakita nun? Well, ngayon makakakita ka. Ito yung 3 gulay natin na pangkaraniwan sa pansit. Hindi ko sure kung ganito eh. Kasi ang kare-kare, bukod sa ang identifier niyan ay yung pinakamanimi mismo, I think isa rin dun yung choices mo sa gulay eh. Di ba? Isa rin identifier yan eh. Pag nilagyan natin ng ganito, baka mawala yung kanyang kare-kare vibe. So, ang gagawin namin dito, ang gulay ng kare-kare namin ay yung typical na gulay ng kare-kare, which is sitaw, talong, tsaka pechay Tagalog. Iniisip ko ba kung paano hihiwain ko ba siya ng maliliit o paano ba? Kasi parang ang bite size. Siguro, wag lang yung maglaman yung kare-kare size. Mas maliit doon, di ba? Eto mga typical na gulay na to, ilalagay natin to sa ating pansit negra. Tapos dun sa pansit sisig natin, I guess sibuyas lang talaga ang pinaka-okay doon. Nakakakain ka ba sisig na may repolyo? Sisig na may repolyo, hindi pa. Gusto mo? Hindi. Okay. Yun yung sagot doon. Kasi sibuyas lang ang ilalagay natin. So siguro, 4 minutes na lang to yung naka-pressure natin. So intayin na natin to. Tapos check natin yung mga karne natin. Kasi kapag okay na yung mga karne natin, halos tapos na rin tayo. Lagay lang muna natin siya sa tray para medyo matuyo-tuyo ng konti. Para kapag pinirito natin, medyo may naman, konting kapayapaan. Texas Chainsaw Massacre. Again, yung stock, mahalaga yan. Tabi lang muna natin yan dyan. Sabi ni Ian, ang baho daw para daw siyang nasusuka. Ang sabi ko kay Ian, selan mo. Naging artista ka lang, ganyan ka na. Uy. Ang bago na, no? Talan dati kung ano-ano pinag-aamo niya, tinitikman pa. Hindi na umiinom sa gripo yan eh. Ay, gawin na natin yung sa seafood stock natin. Medyo tapusin na natin ng konti. Ayan. Ito, talagang intentionally overcooked to kasi yung sa shell niya nga, maraming lasa yan. Pag tinikman mo yan, pre, purong lasa yan ng dagat. Feeling ko ganyan lasa ng pawis si Poseidon eh. Pero mamaya, gagamitin pa rin naman natin itong mga shell na to. Kasi meron pang mga laman-laman dyan, baka tanggalin natin. Yung hipon, di ba tulad nga na sabi ko rin na 5 minutes lang nating papakuluan kasi ayun nga doon sa isa kong napanood, yung niya, flavor compounds niya nawawala. Pero bago natin ipakuluan, igisa muna natin ng konti para lumabas yung makalabos na hipon vibe, yung inihaw na hipon vibe, di ba? Kaya natin ng mantika, yan. Gusto lang natin mag-orange siya. Alam niyo, yung lasa ng hipon na yun, kailangan yun eh. Kasi kung hindi, kasi lasa siya nung dinikdik na ulo ng hipon ng lola mo, inalagay sa mga gulay. Masarap din naman yun, pero iba yung lasa kapag ginisa mo ng konti. Lagay na natin dito. So, pakuluin natin. Yan, sayang yung lasa na yan. Kunin natin yan. Mahal kita, anak? Hindi. Ay, ano ba? Yun yung sabi ng nanay ko eh. Okay. Medyo dinagdagan ko na rin ng konti tubig kasi medyo masyado concentrated yung yung lasa ng seafood stock natin. So pakuluin lang natin ng konti to, tapos iwan na lang natin yung yung shell ng hipon para at least hindi man siya kumukulo, at least nagsi-steep siya ng konti. Parang tsaa, di ba? So ngayon, habang pinapakulo namin, nagpainit na kami ng mantika dito para kasi pipirtuhin na natin yung palyempo natin. Puputok yan. Puputok yan!
Sa pagpiprito ng ganyan, medyo talagang tatanggapin mo na mapuputokan ka. Hindi man sa mukha, pwede sa braso. Wag lang sa mata. So, prito lang muna natin to. Tapos siguro, gawin natin yung protein ng seafood pancit natin. Yeah. Yun, no? Yan natin dyan. Ito yung klase na kumbaga pritong baboy na didikit sa ang ngipin mo, pre. Kasi ganun yun eh. Kung ayaw mo nun, yung dumidikit sa ngipin, huwag mo masyadong pakukuluan yung baboy. Pero kung gusto mo yung naninigit sa ngipin, yung malagkit, pakuluan mo talaga na matindi. Tapos, init nun. Iprito mo. So, palamigin lang muna natin yan. Tapos, doon na tayo sa protina ng seafood natin. Madali lang naman yun. Dito naman sa hipon at pusit natin, wala lang naman to. Igigisa lang naman natin to. Wala lang pala eh. Tigil na natin to. Mo tumigil ka na magtrabaho sa akin. Ooh. Tagal ko nang inipon ng pre. Ang tagal na nun. Tagal na nun. Kinakain ko talaga sa yung pon ko para makakain ka. Nung bishop ko, pare. Hipon na, ay pusit naman. Yan, ganun lang din, mantika. Patis lang din. Okay. Sarap. Okay. Ayan, ano bang gagawin natin? Ay, patanggal muna tayo usok. At mo yan. Check natin tong baka natin. Uy. Nandun pa rin yung amoy ng tuwalya. Kasi minsan, dati sa resa, meron kami na-orderan. Tuwalya siya na parboiled na. Tapos sobrang linis, wala yung hibla-hibla na yan. Tapos wala ring lasang, yung amoy ng tuwalya, yung amoy goto. Walang ganun, sobrang linis. So, okay sana siya. Kaso, syempre, hinaharap din natin yung flavor na paminsan-minsan eh. Okay na siya, malambot na siya. Hiwain na natin to. Sabi ni Alvin kanina, parang nga weird nung merong tuwalya yung pansit. Parang weird yung tuwalya yung pansit. Sorry, nakafocus kasi. Pero feeling ko hindi naman siguro, di ba? Sabi ko kay Alvin, try natin prito yung tuwalya, pero wala si Alvin eh, wala si Try Alvin. natin prito yung tuwalya. Tama na. Gusto ko na. Tira mo to. Tira nyo to. Yung lagkit na yan, yung nasa pagitan, yan yung masarap. Tuwalya pa lang, masarap na. Paano pa pag nalagay sa pansit to? Pero kung, again kung ito hindi masarap na tinama sa pansit, kasalanan po ni Amity. Ayan. Nguso talaga para sa akin ng top tier talaga sahog ng ng kare-kare, no? Hindi lang basta balat eh. Kasi etong part ng nguso na to, tinan mo to. Yung parang may laman din, nakakaiba. Yan yung masarap. Ito, Amity, parang tama ka, parang masarap to, Pag masarap to... May bonus ka raw. Wala. Wala. Na-pressure. Ay, hindi pala masarap. Pucha, para ayoko nang gawing pansit to. Para gusto ko na erekta na kare-kare to, Diba? Ang sarap, pare. Ang sarap. Diba? Siguro pag samasamahin na natin ito, total, isa lang din naman pagkakapuntahan yung mga yan, diba? Habang inaano ko to, cut mo na yan. Prep na natin to. Siguro, ito na yung unahin natin. Hindi, unahin natin yung yung pinaka-normal, yung seafood pancit, diba? Mamaya pala yun. Gawin muna natin yung sisig, par. Dito sa sisig, lang talaga to. Literal na gagawin muna natin sisig to. So, ito yung baboy natin. Huwain muna natin. Uy, kalot ang! Mo delikado sa akin mag-chop ng ganito, kalahati lang napupunta sa dish eh. Talagang to, hindi tinipid pero talagang tinamad, di ba? Hindi tinipid pero sobrang tinapid. Sobrang tinamad. Hindi naman, chinap ko naman ng konti, pre. sorry. Tinamad lang, di man sobra. Tapos, sibuyas, di ba? Kalamansi, nakapiga, tamad kami eh. Paminta, liver spread. Tornado! Ay, Wala pa. Surugi lang natin. Tapos, tornado! Sobrang sarap na niyan, insan! Nga dito. Wag na, ito na lang, game na yan. Hindi na, sige. Unahin na, gawin na natin mga pansit natin. Siguro unahin natin yung seafood. Chicken oil sa mainit na wok. Yan. Tapos lagay na natin yung gulay natin. Ito yung repolyo. Yung carrot, sabi ni Alvin, ang haba daw. Tsaka chicharo, pare. Yan. Tapos, ang gusto lang naman natin dyan, medyo magkaroon siya ng konting char. Tusta lang, konting-konti lang. Oh, chari. Chari ni George. Paano, George? Pero syempre, hindi na rin lang tayo. Timplahan natin to. Pero ayaw natin sobrang ma-overcook nung syempre, kagulayan natin. Yan, kita nyo? Pakita mo, pare. Yan, may konti ng tusta.
Okay na ako dyan. Konting-konti lang naman. Tapos, syempre, titimplahan natin yan gamit yung mixture natin. Ayan na. Parang okay na din yan ah. Parang yan sa Tokyo-Tokyo ah. Tikman mo. Kasarap. Ayan natin dyan. Mabuti na shoot lahat. Okay. Balawang ko lang to, tapos gawin natin pansit. Ano to? Seafood. So, kung natin stock natin. Dayan. Yung pagtatansya ng tubig na gagamitin sa dami ng sa dami ng pansit, it comes with experience na lang. Ako honestly, wala pa ako doon. So, ang ginagawa ko, medyo binibiting ko ng konti. Tala natin kumulo yan. Habang nagtatanggal ako ng pansit sa buhok, pare. Habang kumukulo yan, medyo laro-laruin nyo lang ng konti yung pansit para lang, wala lang, para lang masaya, gano'n, di ba? Tapos hintayin lang nating ma-rehydrate to. So, eto na siya, luto na yung pansit at nahigop niya ng mabuti yung stock, par. Naan ko yung apoy, tapos ngayon kukulayan na natin to. Meron tayong squid ink dito, na ROI na, para. Nalaksyo pa ata yan. Hindi naman. Nawala yung kulay, naging kulay walk, pare. Tapos, teka lang. Eto, oh. Squid ink din yan. Diba? Yun. Yan. Konti-konti lang muna. Tornado! Tapos, sa hogsa, vegetables, par. Natin lahat din, baka magreklamo si Alvin. Lagyan natin ang bone hips. Tsaka setpo. Tapos, ito, tip, ha. Na alam niyo nangyayari sa mga pansit na naging parang alambre. Hindi. Yung sobrang natutuyo. Nangyayari kasi nahihigop niya yung tubig. Paano mo magagawang moist yung pansit nang hindi nangyayari yun? Mantika ang ilagay mo. Mantika. So, magmumukha siyang moist pero hindi siya masyado hinihigop ng pansit. So, yun ang gagawin natin ngayon. Wala tayong itim na mantika, langis sana, pero chicken oil na lang. Tindoy, oh. Uy. Gulay lang. Tapos set pulaang, hipon laang. Hindi hati yan. Hindi ako yun, ha? Sino ba yung naghahati? Wala akong kilala naghahati ng pansit. Ng hipon pala, wala. Natin yan. Garlic chips sa taas. At eto na ang Teka, order, special yan. Special ba yung order? Special, di mo naman sinabi. At eto na ang ating pansit negra, pare. Gusto ko ng tikman, pero mamaya na kasi meron pa tayong 2 pansit, pare. At gawin na natin yung sisig. Andito na yung pork stock natin, so lagyan na natin yung pansit. Sorry, Kim Chu. Ilalabas ko ulit. Ah! Lagyan na natin yan dyan. Tapos tulad ng kanina, ayun, lutuin lang natin. Yan na, mag-CR ka na. Para ito pa lang, oh. Ang lasa-lasa na ito, pwede na parang pansit puti eh. Pero syempre, hindi tayo titigil doon, pare. Yan. Tapos yung, ano natin? Special sauce, pare. Kumpiti po. Oo, pwede po, just a little bit. Gulay pa natin. Sili verde, chopin ko lang konti. Tsaka syempre, sibuyas pa. May nasa likuran mong ingay. May nakalimutan kasi yung ilagay dito sa seafood natin. Pinapahabol ko lang kay George. Ay, tumpok mo sa gitna. Sarap magkano po yan? Migil ka. Ibinebenta to. Outing po ng pamilya namin. Sino po ba kayo? Yan. Hindi na kailangan ng gulay, no? Yan. At eto na ang ating pansit sisig, pare. May kulang pa ba? Special yan, sir. Special by order? Special pala, di mo na siya. Yan, at eto na ang ating pansit sisig, pare. Mamaya natin titikman to. Doon tayo sa last at ang napaka-controversial. Tingin ko mag-aaway ang Luzon, Visayas, Mindanao. Oh, sige, gawin na natin to ang ating pansit kare-kare. Hindi, pag to talaga, hindi masarap, ha. Wala bang tenant yung talong mo? Wala, hindi ko na nakita. So ngayon, 2 protein ang ginamit natin. Actually, 3. Yung karne, yung uso, tsaka yung tuwalya. Pero 2 yung stock na na-produce natin. So gagamitin natin parehas yun. Ito muna yung sasabaw ng karne. Tapos ito yung sasabaw ng tuwalya. Pero kailangan yung sabaw ng tuwalya, tikman nyo muna. Kasi sabi ni Alvin, di ba mabaho yan? Pag ginamit mo, yun, mabaho yan. Pero syempre, mas maganda pa rin na lamang yung sa karne. Kasi mas malasa yun. Again, dapat aware kayo na dapat hindi masyado maalat yung stock nyo. Ngayon, kung napaalat, wala tayong magagawa doon. Galingan mo na lang next time. Pero ang remedyo dyan, pwede mong buwasan yung stock, dagdagan mo tubig. Ganun na lang, para. Tapos lagay na natin yung pancit ni kimchi. Uy, pwede lumabas. Alam mo ba yung 1-inch punch ni Bruce Lee?
Alam mo yun, napanood mo ba yun? Yung nakaganyan lang siya, tapos sinuntok niya, tapos tumalsik yung mama. Handa ka na ba? Oo. Handa ka na ba? Nalaglag! Yan, lagay na natin dyan, tapos wala, ganun, palalambutan lang din natin. May nakakalimutan pala ako, montik na, pare. Dagdagan natin ang stock yan. Yung atsuete. Kasi di ba pala, kasi nakikita ko medyo mapula-pula na to eh. Yung chicken oil gamit natin, pero hindi sapat yan, pare. Again, ang ginagamit ko lagi kapag water-based ay atsuete sa lihiya, pare. Pwede naman kayong bumili ng atsuete, pwede kayong bumili ng lihiya, pagsamahin nyo, or kung wala, di bahala kayo sa buhay nyo, di ba? Shooter talaga to, boy. Feeling ko masarap eh. Kasi, nung kapanahon na ng nagka-college pa ako, yung sa Hong Kong stir-fried noodles, gusto ko doon yung peanut sauce. Yun yung gusto ko. May tamis yun. Yung ano natin, may tamis yun eh. Yan. Lagay na natin yung kagulayan natin. It just might work, pare. Lagay natin yung mga karne natin, halo-halong karne. Siyempre, malalaking tipak yan, par. Eh di... Para lang mag-gets ng tao, lagay tayo ng konting tuwalya kasi yung yung recognizable na protein na pagdating sa kare-kare. Tapos, natin ng peanut sauce. Konti lang. Dalop-dalop lang dito para loni yan. Loni yan. Yun, gano'n. Ano yun? Ipot. Megos mo na yan, insan. At eto na, ang ating pansit. Special ba Puro to? special order. Puro special ba? Ay, Special special pala order ngayon. Di mo naman sinasabi. Uy! Bagoong. Kakaibang special to pa, di ba? Magkakamali. Oo, ang laki-laki niyan, di ba? Yan, pare. At eto na ang ating pansit kare-kare, pare. Ano pa bang gagawin natin? Tikman na natin lahat dyan. Pero bago yan, Jerome. Pakita mo. Yung editor, tulog. Jerome, slow mo ka. Konti lang. Chaser ng ano? Chaser ng ano? Chaser. Para masya. Tequila. Doon pa nilagay sa... Tanggalin natin. Tapos kinamay. Itago natin. Par. Oh. Yan ang Zippeopec bite, pare. Ang sarap. And hindi naman dapat nakakagulat yun. Kasi seafood eh. Masarap pa ang seafood. Ang seafood ay... Masarap. Ang seafood ay... Tatanungin kita. Ang seafood ay... Masarap. Ang seafood ay... Mabango. Ang seafood ay... Basa. Hindi, pero masarap siya. Sa mga hindi naniwali ka dito. Ang seafood ay... Maitim. Ano nasasabi mo? Masarap, di ba? Masarap siya. Okay siya. And I think wala naman tayong masasabi masyado dito kasi... Tama na. Ito na, o sige na. Doon tayo susunod. O sa sisig na tayo. Sige na. Tayo niyan. Uy, paro. Kalimutan ko. Kasi napatunayan mo malakas kayo. Nabasag mo kanina yung pancit game yung bawal lumabas eh. Sarap? Pwede na? Pwede na. Sige na, umuwi ka na. Umuwi ka na. Hindi, pero siya, masarap siya. May asim na rin talaga siya innately. Kasi may timpla na yung kalamansi eh, di ba? Mukha ba siyang pansit o mukha ba siyang kare-kare? Mukha siyang biryani. None of the above eh. Pero ako pag sinabi mo sa akin, gagawa kita ng pansit kare-kare. Gagawa kita ng pasit kare-kare. Ito yung papasok sa imahinasyon ko. Patayin yan. Malabas yung ano mo yung nabatang mo. Handa ka na ba, Midi? Pansit kare-kare. Mukhang palabok. Pero alam nating hindi. Ano ba yan? Anong ngiti yan? Ngiti ng pagkakaisa ba yan? Ngiti ng pagkakawatak-watak? Amide! Sabihin mo, oh my papa.
Oh my. Walang bias. Sabihin mo, Amity, masarap ba ang pansit kare-kare? Kare-kare. Putang ina, ano daw? Kuya po natatawa sa'yo eh. Diba? Yeah. Kare-kare. So, hindi tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi. Hindi. Oh, sige, okay. Si Alvin yung isa sa mga ano eh. Si Alvin kasi medyo skeptical yan sa karamihan na bagay. Alam mo, minsan okay din na meron kang ganong tao sa buhay mo. Kasi yung mga taong skeptic, yan yung mga tao nag-iisip. Hindi ko sinasabing bobo kami lahat dito at hindi kami nag-iisip. Pero minsan, kailangan natin ng boses. Hindi ko mapi... Pare, masarap. Masarap ito. Masarap to. Pero, Parang kare-kare sana hindi mo na kailangan ng kanin. yun Hindi ka nga na kasi. magkakanin. Kasi kung iisipin mo mabuti, oh, sabay-sabay tayo, isipin natin mabuti, ah. Kung iisipin natin mabuti, ang kanin ay matabang naman talaga at ang pansit ay matabang din naman. So bakit hindi siya gagana parehas? Di ba? Tama, di ba? Ewan ko, masarap siya. Masarap talaga siya. Legit. Legit. Kahit tumatalsik yung laway ko papunta sa pansit negra, ang sarap talaga. Tagumpay. Sobrang tagumpay. Napakasarap, napakagaling, napakalinamnam. Bago lang tayo mag-cut at ang mga buwitter sa likod ng camera ay umatake na. Gusto ko lang sabihin na etong dalawang pansit na to, medyo contemporary take na yan, bago na yan, modern na yan, and gumagana naman talaga siya. Ngayon, etong kare-kare pansit, alam, hindi tayo sure kung gagana. Pero gumana. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pansit, the possibilities are... Endless! Di ba? Ang dami pa natin pwedeng gawin. Gusto mo bang gumawa ng sweet and sour pansit? Sige. Hindi nyo kailangan gawin yung mga complicated stuff na ginawa namin dito tulad ng pagbubusa ng sariling mani. Kahit bumili na lang kayo. Di ba? Pero maganda kasi yung gaspang niya. Masarap. Paunahan lang kayo. Sino maglalagay nito sa menu ng kainan nila? Di ba? Kasi, promise, masarap talaga to. At kapag nilagay nyo to sa menu ng restaurant nyo, message nyo ako sa Instagram, baka puntahan namin kayo. Yun lang mga inaanak, sana nag-enjoy kami sa kayo. Sa episode kasi kami, talagang nag-enjoy kami kasi ang sarap ng mga kinain namin at marami kami natutunan, na-rediscover ko ang pagmamahal ko sa martial arts. Kaya maraming salamat mga inaanak. Hanggang sa muli, kain muna kami dito at sa inyo na itong dalawa. Ito akin na to. Oh, bakit? Oh, sige na nga. Uy! Akira! Huling-huli! Cut! Attack! Masarap yung kare-kare par. Masarap. Tingnan nyo. Kuya Habon, kumain ka na. Kakaninan mo yung pansit. Bagay, di ba? Ba't hindi? Gaga masarap. Oh, ito na.